Alright, welcome back to our channel. Itong muli sa RP Max Vlog. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Shoutout din po no, sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Atid na Vlog. Sa inyong lahat po guys, ay mega love shoutout. Araw po ngayon ng Martes, October 1 na po, no? October 1, 2024. Okay, ang bilis po ng panahon guys. Ilang araw na lang po, December 25 na. Okay? So ang bilis matapos ang taon at ang bilis din po guys na tumatanda na po tayo. Okay? So happy birthday no sa nagbe-birthday po ngayong araw na to. Especially po kay Kalingap Rab. Okay? So more birthdays to come kay Kalingap Rab at more blessings. At marami pa pong matulungan ng mga kababayan po natin na talaga po naman sa hirap po talaga ng buhay ay kailangan po talagang tulungan. Okay? So ngayon guys, gusto ko pong reaksyonan. Ito nga pong medyo mainit po na issue ngayon. Ito nga pong issue ni Arjen kung saan gumawa po ito ng YouTube channel at may mga nag-reaction na din po dito. At yun no, nagka-issue po siya. Okay? So unang-una po dito guys, no, ang tanong kasi no, si Arjen nga pala no, sa mga hindi kilala po sa kanya, isa sa beneficiaries ni Kalingap Edu at pinapaaral po ito ni Kalingap Edu. Meron pong 5 estudyante yata no, si Kalingap Edu kung saan tinutulungan po niya o beneficiaries ika nga niya. Ngayon, ang tanong bakit naging issue ito? Alam ba ni Kalingap Edu na nag-create ito ng YouTube channel? Okay? So ito guys no, panoorin natin sandali at para magkaroon po tayo ng idea. Okay? So ito po panoorin natin. May YouTube channel naman si Arjen. Actually, hindi ko po yung pinapayagan si Arjen mag-YouTube, ano. At yung ganyan na hindi ko support yung sa channel niya. Actually, hindi po yun, bawal po yun. Bawal mag-vlog pagka tinutulungan. Kasi syempre, bakit ka magpa-vlog? Diba? Tinutulungan natin. Ibig sabihin, hindi niya na tayo kailangan. So, dyan po tayo, medyo against tayo dyan kay Arjen sa ano niya ngayon. Sana hindi niya na masyado yan. Kasi bawal po talaga yun sa Kalingap. Kahit pa sa... Isa po tayo sa pinakamatagal sa Kalingap dito. Alam po natin ang rules. Depende na lang po kung sinabihan kayo na yan, binigyan kayo ng go signal ni Kalingap Rab or ni Kuya Val. Opo, bawal maging matigas ang ulo dito. Follow tayo sa rules. Ayaw kong maging issue yung mga ganyan bagay. Ayun, so malinaw po guys, walang pahintulot. So siguro, pinaka-the best dito, kausapin ni Kalingap Edu kung ano ba talaga ang kanyang gustong gawin. Okay? Bakit siya nag-create ng YouTube channel na walang coordination kay Kalingap Edu? Alam naman po natin guys, na sa Team Kalingap ay mayroon pong rule na sinusunod. Okay? So dito nga no, nabanggit po ni Kuya Val. Ito pakinggan natin sandali guys. May nagtanong kasi po tungkol doon sa ginawa ni Arjen na pag-YT. Okay lang po yon na mag-YT po ang beneficiaries. Pero meron tayong rules po pagka nag-YT. Automatic po yan, bibitiwan po yan ng scouter. Kasi mawala siya ng karapatan po. Dahil pag once na po yung isang beneficiaries po ay nag-YT, automatic po yan, may vlog ng iba. Unless, no, na special privilege yung pag-YT, hindi siya ng charity vlogs. Pero po yan, mahabang proseso yan mga Kalingap. Mahabang proseso po yan. Dapat magpaalam yung mag-YT, yung beneficiaries. Kaya pag ganyan po yung ginawa ni Arjen, automatic po yan, tanongin ni Apa Eds kung magpatuloy sa YT o bibitiwan siya ng Kalingap as beneficiaries. Kasi hindi po pwede kasi mga Kalingap isabay yung YT sa pag-aaral ay dahil masisira yung kanyang yung mga bashers baga, baka mapektuhan siya sa kanyang pag-ieskwela. Kung kulang po yung kanyang tinatanggap as beneficiaries, pwede mo lang i-connect doon sa iba, i-connect sa amin kung ano man dapat idagdag na allowances. Malaman po namin kung ano pa mga maitulong po ng Kalingap. Pero pagka gagawin niya po na mag-open ng YT para kumita, ibang usapan po yon.
pwede siyang bitiwan po ng content creator o ng scouter na humawak sa kanya. Kasi mayroon dito yung guidelines si Gayan. Kasi pag sa oras po na mag-YT po ang beneficiaries, automatic po yan, pwede siyang i-content, i-vlogs ng mga kapwa charity vlogger. Kasi ano na siya content creator na siya, hindi na siya beneficiaries noon. Yan po ang ano doon, kaya mahirapan. Mawalan po ng karapatan yung scouter. Pag ang beneficiaries po ay nag-YT na po. So gawin po ni gawin po ni Papa Eds, kausapin si Arjun. Kung ituloy niya po ang pag-YT, bibitiwan siya ni Kalingap Ido. Ang Team Kalingap, siya nang bahala sa buhay niya. Punin po kanyang pag-YT, nasa kanya na po yan. Para hindi po apektado si Kalingap Ido. Hindi siya maapektuhan. Yung mga buzzers, mga paninira, di ba? Pagka binitiwan niya na po yung beneficiary po niya. Dahil may danger po yan, mga Kalingap. May danger po yan pagka nag-YT yung beneficiaries. Medyo mayroong mga may mga bagay-bagay po na kuminsan ay hindi pagkakaunawaan. So, kakausapin po yan ni Papa Eds. Pagpipiliin po kung anong gusto niya, mag-YT or manatiling beneficiaries ng Kalingap o ng content creator. Okay, so sa live po yan guys, no, ni Kuya Bal kahapon. Kung saan sa live po niya, meron po nagtanong tungkol nga po dito sa issue ni Arjun. At kung ano bang dapat gawin. Okay? At yun nga po, no, malinaw, binanggit po ni Kuya Bal na bawal po yan sa Team Kalingap. Dahil nga po unfair po sa nag-scout. Dahil magiging content na po siya. At kawawa naman po yung nag-scout na ika nga tinutulungan po siya ng nag-scout sa kanya. Pagkatapos siya nagbablog na po. So parang hindi na po maganda, no? Kawawa po yung nag-scout sa kanya. Okay? So tama po 'yon. Kailangan po niyang kausapin talaga ni Kalingap Ido kung ano ba talaga ang kanyang gustong gawin. Gusto ba niyang maging beneficiary o mag-vlog na lang? Okay? So 'yun siguro ang dapat linawin ni Arjun, no, kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Pero yung channel po niya guys, no, hindi ko na po mahanap, no. Although nagpo-post po ito dati at yun nga po, no, mga kasama po nating reactors, meron nga po silang nakuhang video. Okay? At isa na po dito si Ma'am Bupil, no, at narinig po natin sa kanyang reaction. Ang reason po niya kung bakit po siya nag-create ng YouTube channel dahil minsan lang daw po siya nadadalaw ni Kalingap Ido. So, kailangan daw po talaga niya ang panggastos, ika nga. So, ika nga guys, no, sa tingin niya, sa sarili niya, kailangan niyang mag-create ng YouTube channel para po mayroon siyang extra income. Okay? Kung siguro online selling yung gagawin niya, halimbawa sa Facebook niya, wala naman sigurong problema doon. Pero kung mag-create nga po siya ng YouTube channel at ika nga magcha-charity siya o kahit siguro content niya yung sarili niya, siguro magkakaroon po siya ng problema. Okay? Kasi sa nabanggit po ni Kuya Bal, unfair po sa nag-scout dahil siya mismo i-content na po siya ng mga vlogger. So, yun po ang magiging problema doon. Okay? Tukol naman sa issue ni Carla. Okay, siyempre, no, may mga nagtatanong, bakit si Carla pinayagan na magkaroon ng YouTube channel? Ito po yung sagot po dyan guys, no, ni Kuya Bal. Pakinggan po natin. So yan po, no, para maunawaan nyo po at maintindihan, hindi po bawal gumawa ng YT ang beneficiary. Subalit, ang rules po ng Kalingap, kapag nag-YT po ang beneficiaries, iiwan na po siya as beneficiaries. Dito tayo. Ngayon po, like ni Carla, ibang usapan yung kay Carla. Kasi nag-keep po ng channel ni Carla si Kalingap Rab. Ibang usapan yon. Special privilege mga kalap, special privilege po yon ng isang beneficiaries na pinayagan po ng content creator na gawan ng channel. Ang nag-keep po ng channel po ay yung mismong content creator para hindi siya sa kanyang pag-aaral po apektado. Kasi mahirap pagka yung kanyang pag-aaral po ay masisira. Mga bashing, ganyan, no? Maraming bashing. Kaya mahirapan po tayo doon. Ayun, so malinaw po guys.
Ika nga no, sa Team Kalingap, hindi po bawal ang mag-create ng YouTube channel. So malinaw po yan, no? Kahit sino po sa beneficiaries, pwede po silang mag-create ng YouTube channel. Hindi po bawal. Pero the moment kasi na ang isang beneficiaries mag-create na po ng YouTube channel, eh bibitawan na po siya. Ika nga nasa rule, bibitawan na po siya ng Team Kalingap. Sa case po ni Carla guys, malinaw, binanggit po ni Kuya Bal, yan po ay special privilege. Ika nga, si Kalingap Rab po ang may pahintulot niyan with special permission at si Kalingap Rab pa mismo ang naghikayat sa kanya. Okay, so iba po yun. Now dito sa kay RJ naman, walang coordination kay Kalingap Ido at basta na lang po siya nag-create ng YouTube channel. Ang dahilan po niya, hindi po siya nadadalaw regularly o kung madalaw man, matagal. So kailangan niya ng extra income ika nga o budget, no. Yung nga lang hindi po niya alam ang rule. So sana po guys, no, itong si Arjen ay ika nga no, magkausap po sila ni Ido kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Mag-vlog ba siya o manatiling beneficiary? So yun po ang desisyonan niya. Okay? So yun lang po guys ang ating konting reaction dito nga po sa mainit na issue na ito. At sana po maging okay ang lahat. Alam naman po natin guys, no, kailangan po talaga ni Arjen ang suporta ika nga no sa kanyang pag-aaral. Lalo na po nursing po yung kinuha niya. So hindi po biro. Ngayon kung si Kalingap Ido lang po ang magsuporta sa kanya without the sponsors, ay mahirap po, no? Baka hindi po kakayanin. At lalo na po ngayon maliit ang revenue, challenge po 'yan kay Kalingap Ido. Okay? Pero may mga nagsuporta naman po kay Kalingap Ido, guys, no? At sabi nga po ni Kuya Bal, kung kailangan po niya ng dagdag allowance, makipag-coordinate lang po siya kay Kalingap Ido. Okay? So para malinaw po. So yun lang po guys ang ating reaction dito nga po sa issue na to. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay po, pag-comments, pag-likes ng ating mga videos, at lalong-lalo na po no, sa hindi pag-skip ng ads, maraming salamat. Kung meron pa po dyan guys no, na hindi pa po nakasubscribe sa ating munting channel, baka naman po no, pa-subscribe. At sa aking mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless po. Bye-bye.